Nag-cross ang mga braso ni Jaigang at sinabi kay Yun Sheok na iiwan niya ang natitira sa kanya. Nang marinig ito, tumugon siya ng naiintindihan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa langit, na naging sanhi ng paglabas ng berdeng enerhiya at naging hadlang. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at ipinaliwanag sa lahat na naglagay siya ng proteksyon na hadlang laban sa paniniktik sa paligid ng punong tanggapan upang lahat sila ay malayang makapagsalita ng hindi nababahala tungkol sa pag-espiya. Tumayo lang si Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanya, at hindi niya maiwasang magtaka kung anong uri ng kapangyarihan ito. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang lumawak ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang lalong lumaki ang proteksyon na hadlang. Lumapit si Jigang kay Jiang Chen, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa isang kaaya-ayang ngiti ay tinanong siya kung mayroong isang bagay na itinatago niya, idinagdag na narito silang lahat upang tulungan siya. Ang iba ay nakinig ng tahimik. Ibinaba ni Jiang Chen ang kanyang ulo, nagsimulang hawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at sa malungkot na hitsura ay ipinahayag sa lahat na kahapon ay pinatay niya si Xiao Yuanwu mula sa pamilya Xiao. Bagamat ganap na niyang inalis ang mga bakas at ang katawan niya, hindi siya sigurado kung may iba pang paraan ng pagsisiyasat at pagsubaybay ang pamilya Xiao. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Sinimulan ni Tang Jin na tingnan si Jiang Chen, na may takot na ekspresyon, at tinanong siya kung talagang inalis niya ang isang miyembro ng pamilya Xiao. Inabot ni Jigang ang kanyang kamay patungo sa kanya, nagsimulang tumingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon, at tinanong siya kung pinatay niya ang apo ni Xiao Yuanshan, ang cultivator na nasa ikawalong yugto ng imperyo ng Shen. Hindi napigilan ni Chu Bulang na mabigla at nagsimulang magtaka kung gaano kalakas si Jiang Chen na pumatay sa isang miyembro ng pamilya Xiao. Si Jiang Chen, na hinawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay nang makita ang kanilang mga ekspresyon, ay naisip na ngayon ay nagdulot siya ng mga problema para sa lahat. Nagsimulang tingnan ni Jaigang si Jiang Chen, at ipaliwanag sa lahat na kilalang kilala na ang pamilya Xiao ay nakagawa ng maraming masasamang gawain. Ang mga batang miyembro ng pamilya Xiao ay nagdulot ng maraming problema nitong mga nakaraang taon. Hindi niya maiwasang purihin siya sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga tao. Tinawid niya ang kanyang mga braso, at may seryosong tingin, naalala niya na ang kapangyarihan ng ikawalong pagbabago ay walang alinlangan na nakakatakot, ngunit ayon sa kanyang nalalaman, ang kanyang huling apo ay si Xiao Yuanwu, ang pinakawalang kakayahan, at hindi gaanong paborito sa kanya. Iyon ay sinabi, posibleng hindi personal na makialam si Old Xiao Yuanshan. Si Tang Jin, na may isang kamay sa kanyang baywang, ay iniunat ang isa patungo sa kanya at nagsimulang tumingin sa kanya nang may determinadong tingin. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala dahil kung may pinadalhan ang pamilya Xiao, poprotektahan nila siya, ang Night Watch, dahil hindi sila mahina. Nagsimulang tumingin si Jiang Chen kay Jigang nang may kaaya-ayang tingin at hindi niya maiwasang ngumiti at makaramdam ng saya. Siya ay isang ulila, at kahit na siya ay may mga kapitbahay na tumulong sa kanya mula pa noong siya ay maliit, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may tahanan. Tinalikuran siya ni Jaigang, nagsimulang lumayo, bahagyang napalingon sa kanya, at naisip na kahit na walang silbi si Xiao Yuanwu, malamang na naabot na niya ang ikalawang antas ng paglilinang. Mabilis niyang nilapitan si Jiang Chen, hinawakan siya sa mga balikat, nagsimulang tumingin sa kanyang mga mata, at sa isang nagulat na tingin ay tinanong siya kung paano niya nagawang patayin ang isang taong nasa antas na 30 sa combat class, bilang isang nagising na tao sa antas na 17 sa creation class. Medyo kinabahan si Jiang Chen nang nagsimulang magpawis, iniabot ang kanyang kamay sa kanya, at hiniling sa kanya na huwag masyadong matuwa dahil sa sandaling iyon ay may tumulong sa kanya. Nang marinig ito, tinanong siya ni Jaigang kung sino ang tumulong sa kanya. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa sapilitang ngiti, ipinahayag niya na ang ikatlong anak na babae ng pamilya Luo na nakatira sa Jiangnan ay ang taong tumulong sa kanya. Idinagdag din niya na nagising siya sa isang hidden defense class. Nang marinig ito, sinimulan ng lahat na tingnan si Jiang Chen, na may nagulat na tingin at hindi niya maiwasang magtaka kung pinag-uusapan niya si Luo Sandao, ang anak ng pinakamayamang pamilyang mangangalakal sa Jiangnan, ang pamilyang Luo. Lumapit si Jigang kay Jiang, muling hinawakan sa balikat, sinimulang ipagmalaki, ipinikit ang kanyang mga mata,
at may kaaya-ayang ngiti. Pinuri siya dahil kahit na ang pamilya Luo ay hindi isang pamilya ng mga mandirigma, hindi maitatanggi na sila ay mayaman. Kaya kung balang araw ay nasumpungan ni Jiang Chen ang kanyang sarili sa problema, kung gayon ang pamilya Luo ay hindi basta-basta tatayo. Nagsimula siyang tumingin kay Jigang at hindi niya maiwasang magpawis at magtaka kung ano ang kanyang ginagawa. Sa sandaling yon, nagsimulang maglabas ng malakas na purple energy ang katawan ni Jiang Chen. Makalipas ang ilang segundo, nang imulat ni Jigang ang kanyang mga mata, nakita niyang napapaligiran ng malakas na enerhiya ang katawan ni Jiang Chen. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat, at nang makita ito, hindi niya maiwasang mabigla dahil tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sinimulan niyang tingnan siya ng may nagulat na ekspresyon, at naalala na ginising ni Lu San daw ang klase ng depensa, kaya wala siyang gaanong kapangyarihan sa pag-atake, na nangangahulugan na ang taong pumatay kay Yuan Wu ay si Jiang Chen. Pinahaba ni Jiang Chen ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang palad ang poisonous mist ng Little Nine. Sinimulan niyang titigan ito, na inihayag sa lahat na siya ay talagang isang nagising na tao na dalubhasa sa dalawang klase. Ibinunyag niya sa lahat na ang isa pa niyang nakatagong propesyon ay ang poison class, si Duan Feng, na nakatayo sa likuran niya, ay nagsimulang tumingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon at hindi niya maiwasang mabigla at magtaka kung ano ang kapangyarihang ito. Sinubukan ni Jigang na makipagkamay kay Jiang Chen. Tinanong siya kung gaano karaming mga lihim ang mayroon siya na hindi niya alam, ngunit inilipat ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa isang tabi dahil sa palad ng kanyang kamay ay ang poisonous mist ng Little Nine, at ipinaliwanag na ito ay napakalason, sa takot na hindi niya ito mapaglabanan. Ang iba ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ito ng hindi nakakaabala. Bago matapos ni Jiang Chen ang kanyang sentensya, nilapitan siya ni Jigang, nakipagkamay, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, may ngiti ay tiniyak sa kanya na huwag mag-alala dahil alam niya kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos laban sa mga lason. Unti-unting nakipag-ugnayan ang Little Nine's poisonous mist sa kamay ni Jigang. Nagsimulang tumitig si Tang Jin sa kanilang mga kamay at nang makita ito, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang kakaibang lason na ito. Makalipas ang ilang segundo, nang tumigil si Jigang sa pag-alog ng kanyang kamay at hinila ito pabalik, nakita niyang nalason na ang kanyang kamay. Nang makita ito, napagtanto niya na hindi ito maganda. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay napakalayo na niya. Unti-unti, nagsimulang kumalat ang poisonous mist sa kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang pulso gamit ang kabilang kamay, agresibong tinitigan si Jiang Chen, at hiniling sa kanya na ihinto ang pagsasalita ng walang kapararakan dahil hindi pa niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa lason sa simula. Nang marinig ito, si Tang Jin, na nakatayo sa likuran niya, ay nakapikit at nagsimulang tumawa. Samantala, sa kabilang panig, umupo si Chu Bulang malapit sa kamay ni Jigang at sinimulang titigan ito habang iniisip kung ano ang lason na ito. Mabilis, ibinalik ni Jigang ang kanyang ulo sa kinaroroonan ni Yun Xiaoke at hiniling sa kanya na pumunta kaagad at tulungan siyang alisin ang lason. Si Yun Xiaoke, na nakataas ang isang kamay sa gilid, ay na-deactivate ang barrier na naging sanhi ng dahan-dahang pagkawala ng enerhiya. Inilapit niya ang kabilang kamay niya sa bibig, ipinikit ang mata, at habang tumatawa, tinugon niya ito ng "Oh." Muli siyang pinaalalahanan ni Jiang Chen, na sinabi niya sa kanya na napakalakas ng lason na ito. Umupo siya sa sopa at habang nakapatong ang isang kamay sa tuhod, pinahaba niya ang isa kung saan may lason sa tagiliran. Lumapit sa kanya si Yun Xiaoke, ipinikit ang kanyang mga mata, at ngumiti, inilagay niya ang dalawang kamay malapit sa kanyang kamay at gamit ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang pagalingin siya. Habang pinagaling niya siya, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Jiang Chen, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa sapilitang ngiti ay sinabi sa kanya na ang lason na ito ay napakahusay, at idinagdag na kung mas maraming kasanayan ang mayroon siya, mas magiging masaya siya. Lumapit sa kanila si Chu Bulang, ipinatong ang dalawang kamay sa braso ng sofa, sinimulang titigan si Jiang, at tahimik na pinagmamasdan. Makalipas ang ilang segundo, nang ganap na gumaling si Jigang sa seryosong tingin, sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen. Sa kabila ng pagiging napakatalino niya, pinayuhan niya itong kalimutan ang tungkol sa pag-enroll sa Tianjiao Camp dahil hindi magandang mag-enroll pagkatapos ng nangyari sa pamilya Xiao.
Bagamat ang Tianjiao Camp ay nag-aalok ng maraming mahahalagang mapagkukunan, malamang na ang kababalaghan ng pamilya Xiao ay lalahok din, kaya hindi nila dapat ipagsapalaran ito para lamang sa ilang mga mapagkukunan. Si Tang Jin, na nakatayo sa likuran niya, ay ipinatong ang kamay sa kanyang baywang, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumango upang ipahiwatig na tama si Jigang. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan si Jigang na may nalilitong hitsura, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga mapagkukunan. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga mapagkukunan ay tumutukoy sa dugo ng mabangis na hayop, kagamitan, at iba pang bagay. Kung ang isa ay maaaring kabilang sa mga una, makakatanggap din sila ng mga gantimpala tulad ng mga mahiwagang prutas at Secret Realm Scrolls. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang Chen na magulat at magtaka kung totoo ang sinasabi ni Jigang. Sinimulan niyang isipin ang mga benepisyo at naisip na ang mga mapagkukunang iyon ay mas mahusay kaysa sa paglabas upang manghuli ng mabangis na hayop sa sarili. Walang nakakaalam, marahil ang mga insekto ay maaaring magparami muli. Sa sandaling iyon, habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng poisonous mist, sinimulan niyang titigan si Jigang nang may seryosong tingin at hiniling sa kanya na hayaan siyang mag-enroll sa Tianjiao Camp dahil hindi siya natatakot sa panganib. May tiwala siya at alam niyang mapoprotektahan niya ang sarili. Nang marinig ito, hiniling sa kanya ni Jigang na maghintay dahil kailangan niyang pag-isipan ito. Kasabay nito, sa isang lugar sa kanlurang lawa na kabilang sa pamilya Xiao, mayroong isang templo sa gitna ng lawa. May pumasok sa tubig at, gamit ang kanilang kapangyarihan, inilipat ito sa isang tabi na lumikha ng isang malaking bitak sa lupa. Ang taong ito ay nagsimulang lumapit sa templo. Ang taong ito ay ang heavenly pride ng pamilya Xiao, na pinangalan ng Xiao Bihan. Nang makita kung gaano siya kalakas, napagtanto ng iba na siya ang pinakamalakas na henyo sa pamilya Xiao, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay umabot sa isang bagong antas. Habang ang mga patak ng tubig mula sa lawa ay bumagsak na parang ulan, si Bihan, na may hawak na espada gamit ang isang kamay, ay tumalikod at, sa seryosong tingin, hiniling sa kanyang mga nasasakupan na huminto sa pagsasalita ng walang kapararakan at tinanong din kung natagpuan na nila ang kanilang hinahanap. Para sa tatlong lalaking nakasuot ng hood ang ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanilang tiyan, iniyuko ang kanilang mga ulo sa harap niya, ipinikit ang kanilang mga mata, at isa sa kanila ang nagpahayag sa kanya na nalaman niyang hinahabol ng Young Master Yuan Wu ang isang babaeng nagngangalang Luo Sandao. Idinagdag din niya na kasama niya sa paglalakbay ang isang taong nagngangalang Jiang Chen. Bahagyang tumalikod si Xiao Bihan at sa seryosong tingin, naalala niya na ang batang babae mula sa pamilya Luo ay hindi mula sa klase ng labanan. Tinanong niya ang kanyang subordinate kung sino ang lalaking ito na tinatawag na Jiang Chen. Ibinunyag ng lalaki na ginising ni Jiang Chen ang isang creation class of divine rank. Ang huling alam nila ay pumunta siya sa punong tanggapan ng Night Watch. Ang isa sa mga lalaki ay naglagay ng kamay sa kanyang dibdib, yumuko ang kanyang ulo sa kanyang harapan, ipinikit ang kanyang mga mata, at ipinahayag na natuklasan nila na sila ni Luo Sandao ay nagpatala sa Tianjiao Camp. Idinagdag din niya na, gayunpaman, ang dalawang taong ito ay mga suspect lamang at wala pa ring konkretong ebidensya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Xiao Bihan ng ngumiti sa tumatagos na tingin. Nagsimula siyang tumingin sa gilid at naisip na sila nga ay mga suspect sa krimeng ito. Ang isang tao na nagising sa isang creation class of divine rank ay lubhang kawili-wili sa kanya. Dahil alam niyang nag-enroll na sila sa Tianjiao Camp, hindi niya maiwasang gumaan ang pakiramdam dahil ngayon ay hindi na niya kailangang gumawa ng espesyal na biyahe at hanapin sila. Pagkaraan ng 3 araw, nagpasya na lang siyang patayin sila sa Tianjiao Camp. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Night Watch, pumunta sina Jigang at Jiang Chen sa kanyang opisina at umupo sa sofa. Si Jigang, na nakapatong ang isang braso sa kanyang tuhod, ay iniunat ang kanyang kabilang kamay sa tagiliran, sinimulang titigan si Jiang Chen, at ipinaliwanag na kahit na naka-enroll na siya sa Tianjiao Camp, nag-aalala pa rin siya. Nakahanap na siya ng makapangyarihang kakampi sa mga taong nakarehistro para sa kanya. Ang taong ito ay ang maliit na prinsesa na si Mu Hangqiu mula sa pamilyang Mu, na nagkaroon ng paglilinang sa ika-7 antas ng pagbabago at kilala bilang Sealing Queen. Bago pumunta sa Tianjiao Camp,
kinailangan siyang samahan ni Jiang Chen upang tuklasin ang isang lihim na kaharian kung saan hindi lamang niya mapapabuti ang kanyang antas kundi magtatag din ng mga relasyon sa kanyang mga kasama ng maaga. Si Jiang Chen, na nakaupo sa kanyang harapan habang ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mga braso ng sofa, ay nanatiling tahimik na nakikinig. Lumapit sa kanya si Jaigang, hinawakan ang kanyang kamay, nagsimulang tumingin sa kanya, at may ngiti na ipinaliwanag sa kanya na narinig niya na si Mu Hangqiu ay hindi lamang napakaganda kundi kasing edad niya. Malapit na siyang dumating, kaya hiniling niya kay Jiang Chen na gamitin ang kanyang mga alindog para mapagtagumpayan siya. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang Chen na magpawis at medyo nalilito. Pinilit niyang ngumiti si Jaigang at sumagot na susubukan niya ito. Kasabay nito, may nagsimulang kumatok sa pintuan ng opisina at binigyan sila ni Jaigang ng pahintulot na pumasok. Binuksan ni Mu Hangqiu at ng isang lalaki ang pinto at nagsimulang pumasok sa loob. Ipinatong niya ang kanyang siko sa isang kamay, inalalayan ang kanyang ulo sa kabilang banda at nagsimulang tumingin kay Jiang Chen. Sinabi niya sa kanila na hiniling sa kanya ni Jaigang na samahan ang isang tao sa isang lihim na kaharian. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang ngumiti. Tinanong niya si Jaigang kung nagbago ang isip niya. Sinabi sa kanya ni Jaigang na isang karangalan para sa kanila na makilala siya ng personal. Tumawid si Mu Hangqiu at nagsimulang tumingin sa lupa, medyo nalilito. Nagsimulang hawakan ng lalaki ang kanyang ulo at ngumiti. Nang makita ito, hindi napigilan ni Jiang na magtaka kung ano ang nangyayari. Parehong tumayo. Ipinatong ni Jaigang ang kanyang braso sa balikat ni Jiang Chen, inilagay ang isa sa kanyang baywang, sinimulang tingnan siya, at ipinaliwanag na hindi niya sila sinagot kahapon dahil galit siya sa kanyang lolo, ngunit ngayon ay handa na siyang tanggapin ito, ngunit may espesyal na kondisyon. Ang kondisyong iyon ay kailangan niyang isama si Jiang Chen. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Jiang Chen ay nagbago ng husto. Hindi niya maiwasang magulat at magsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Inilagay ni Mu Hangqiu ang kanyang kamay sa kanyang balakang, at habang naglalakad siya patungo sa kanila, sinabi niya sa kanya na ibinigay na niya sa kanya ang level 30 Secret Realm Scroll. Matapos sabihin ito, tinanong niya kung gusto pa rin niyang magpataw ng higit pang mga kondisyon. Si Jaigang, na nakapatong ang kamay sa balikat ni Jiang Chen, ay nagsabi sa kanya na lahat ay may kanya-kanyang kondisyon. Nang marinig ito, naisip niya na naghahanap siya ng mapagkakatiwalaang makakasama. Dahil hindi makapasok si Jiang Chen sa isang lihim na kaharian na mas mababa sa level 50, napagpasyahan niya na hinahanap nila siya para sa kadahilanang ito. Inilagay ng lalaki ang kanyang mga braso sa kanyang likuran, at may ngiti ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila ng tahimik. Lumapit siya kay Jiang Chen, nagsimulang tumingin sa kanyang mga mata, at tinanong siya kung anong antas siya, kung anong klase ang kanyang nagising. Nagsimula siyang tumingin sa kanya, at sa mahinahong boses ay ipinaliwanag na siya ay level 17 at nagising ang creation class. Nang marinig ito, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang baywang, nagsimulang ituro si Jiang Chen sa kabilang banda, tumingin sa kanya ng masama, at nang makitang siya ay isang level 17 na baguhan ng creation class, tinawag niya itong basura. Hindi napigilan ni Jiang Chen na magalit at isipin na siya ay isang spoiled brat. Sumabog sa galit si Jaigang, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, at sa mapuot na tingin, naghanda siyang turuan siya ng magandang aral. Tinawag niya itong isang bastos na bata at hiniling sa kanya na magpakita ng higit na paggalang dahil nagising si Jiang Chen ng isang nakatagong divine rank. Nang makita ito, hinawakan siya ng isa pang lalaki sa balakang, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa sapilitang ngiti ay hiniling sa kanya na huminahon, ipinaliwanag na kakaalis lang sa kanya ng kasintahan ni Mu Hangqiu at iyon ang dahilan kung bakit siya kumikilos sa ganitong paraan. Tinalikuran niya ang kanyang ulo, at nang makita ito, hindi niya maiwasang matakot. Naisip niya na sa pagkakataong ito ay napakalayo na niya. Lumingon si Jiang Chen kay Jaigang, at nang makita ang kanyang ugali, hindi niya maiwasang magulat at malito. Kasabay nito, kinabahan siya, ibinaling ang kanyang katawan sa kanya, ipinikit ang kanyang mga mata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya, humingi ng tawad sa kanya, at hiniling sa kanya na huminahon. Sinimulan ni Jiang Chen na hawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay at naisip na kakaiba ang sitwasyong ito. Ang lihim na kaharian na kanilang pupuntahan ay tinawag na The Beautiful Village.
na may antas na 30 at ang mga kinakailangan sa pagpasok ay maximum na 5 tao lamang sa ibaba ng level 50 ang maaaring makapasok. Ang mga kondisyon upang makumpleto ang lihim na kaharian na ito ay upang alisin ang lahat ng mga halimaw sa Guangming Village. Patayin ang amo at sirain ang altar. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa portal. Si Duan Feng, na may isang kamay sa kanyang baywang, ay napalingon sa kanila at sa seryosong tingin ay hiniling sa lahat na makinig ng mabuti. Sa pagkakataong ito siya ang magiging pinuno. Hiniling niya sa lahat na tandaan na kung hindi sinasadyang naghiwalay sila o natagpuan ang kanilang sarili sa panganib, dapat silang bumalik kaagad sa teleportation point na ito. Bagamat mababa ang posibilidad na maging hindi matatag ang lihim na kaharian na ito, kailangang mag-ingat kung sakaling magkaroon ng anumang pangyayari. Ang lahat ay kailangang bumalik dito kaagad at umalis sa lihim na kaharian. Si Muhan Q, na nakakrus ang mga braso, ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may ngiti habang tahimik siyang nakikinig. Lumapit si Chu Bulang kay Jiang Chen, inabot ang kanyang kamay patungo sa portal, ipinikit ang kanyang mga mata, at may ngiti ay sinabi sa kanya na ang level 30 Secret Realm Scroll ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Si Yun Xiao, na nakahawak sa kanyang siko gamit ang kanyang kabilang kamay, ay nanatiling tahimik, nakikinig. Si Muhan Q, na nakakrus ang mga braso, ay tumalikod at nagsimulang tumingin kay Jiang Chen. Tinawag niya itong newbie at hiniling sa kanya na huwag magsimulang umiyak na parang sanggol pagkatapos pumasok sa lihim na kaharian dahil pipigilan lamang sila nito. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa kanya at nanatiling tahimik. Lahat ay pumasok sa portal. Tinalikuran ni Chu Bulang ang kanyang ulo at may ngiti ay hiniling sa kanya na huwag mag-alala dahil siya ang bahala sa pagprotekta sa kanya. Nagsimulang maglakad si Jiang Chen patungo sa portal. At sa kabila ng pagiging level 30 lang ng lihim na kaharian na ito, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam.